So ito guys ang 361 degrees Flame 5. Sa ngayon guys, wala pa silang pinost sa Shopee o sa TikTok shop ng specs ng sapatos na ito. Pero nandito ang 361 degrees Flame 4 at nandito ang 361 degrees Flame 4.5. Magiging reference ko itong dalawa na to kung ano yung material na ginamit dito sa sapatos na ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official seller ng 361 degrees na nakabase sa Shopee para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Itong upper layer ay mesh material na may pagkasimilar sa material ng 361 degrees Flame 4. Tapos marami siyang maliliit na butas para sa pagiging breathable. Manipis siya pero matibay. Ito namang back na pansin ko, parehas na parehas yung design nito dito sa 4.5 kasi meron siyang daanan ng hangin dito. Tapos itong Flame 4.5 ay meron din daanan ng hangin dito. Yung tang naman ito guys ay hindi binago. Kaparas pa rin ng Flame 4 at ng Flame 4.5 yung nipis, yung material. At breathable pa rin naman yung pagkagawa sa kanya. Yung sintas din niya guys ay ganun pa rin sa Flame 4 at ng Flame 4.5. Ganun pa rin yung design. Yung haba. Para sa akin, tamang-tama lang din yung haba nito para ma-customize natin tulad ng runner's knot para maikpitan natin ito ng maayos. Kung napansin nyo guys, itong lacing holes na to, itong dalawa, itong kulay green na to, ito ay strap na connected dito sa midsole. Meron din dito sa kabila. Hindi siya connected dito sa tang. Talagang nandito siya sa part siya ng lacing holes. So, itong strap na to ay tumutulong para may lock na maayos yung paa natin dito sa loob ng sapatos. Yung design naman guys ng collar nito ay similar pa rin sa Flame 4 at sa Flame 4.5. Pero yung material na ginamit dito sa padding ay may pagkasimilar sa 361 degrees Furious Future 2. Pero yung design mismo ng padding ay similar ng Flame 4. Dito naman sa back, katulad pa rin ng previous version, meron siyang manipis na overlay na nagbibigay ng structure at support sa stability. Yung midsole naman ito guys, may nakalagay pa rin sa kanyang CQT flame na kumikinang dito sa gilid. Hindi ako sure kung 100% nylon elastomer yung material na ginamit dito sa midsole. Pero kapag tinitingnan ko yung texture nito, same pa rin sa Flame 4 at sa Flame 4.5. Napansin ko lang guys dito sa gilid ng midsole, yung pagkakat sa kanya ay pababa tapos biglang pataas. Parang ang aggressive niyang tingnan tapos nagbumuka siyang mas makapal kaysa sa Flame 4 at sa Flame 4.5. Kasi yung sa Flame 4 tsaka sa Flame 4.5 ay pababa tapos dahan-dahan. Ayan, pababa tapos dahan-dahan. Kaya sa tingin ko, ang midsole nito ay merong kapal na estimated na 30mm dito sa forefoot at dito naman sa heel meron siyang estimated na 36mm. So, meron siyang estimated na 6mm drop. Linawin ko lang guys, estimated. So, pwede siyang mabawasan or madagdagan pa. Yung carbon plate naman ito guys ay quick bond dynamic pa rin. Tapos, sa tingin ko ay ni-redesign nila kasi yung cutout ng carbon plate dito sa part na to ay pa-triangle. Pansin na pansin mo siya. Tapos, dito sa kabila, pa-triangle din. Itong sa Flame 4, tapos dito sa Flame 4.5, yung pagkakat ng kanyang carbon plate ay pa-curve. Tapos dito rin sa kabila, pa-curve din. So, tingnan natin kung ano ang magiging experience ko, mararamdaman ko sa carbon plate nito kapag naitakbo ko na. Yung rubber outsole naman nito guys, kapag tinitingnan ko ay same pa rin ang kapal ng previous version. Tapos, iba yung pattern nito. Hindi ako guys 100% na RP yung material pa rin yung ginamit dito. Pero tingnan natin guys kung madaling mapudpod yung rubber outsole nito pagkatapos mong itakbo. Napansin ko lang guys dito sa outsole, hindi na masyadong naka-expose yung carbon plate niya. Hindi katulad dito sa previous version ay naka-expose ng gusto yung carbon plate. Ang issue ng iba dito ay nababasagan sila ng carbon plate. Pero to be honest sa inyo, hindi pa ako nabasagan ng carbon plate sa Flame 4 at sa Flame 4.5. So sana dito sa Flame 5 ay hindi na kayo mabasagan ng carbon plate. Ito naman guys yung kanyang insole, medyo manipis, medyo firm yung nararamdaman ko dito. Yung pagiging firm nito ay nakakatulong sa rebound effect ng sapatos. Meron siyang support sa arch, pa-curve dito sa heel. 206 grams sa size 40. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo.
Pag-usapan natin guys ang naging experience ko sa sapatos na ito. Itong upper layer niya ay halos kaparehas ng pakiramdam ng Flame 4.5. Breathable siya at hindi ako nakaramdam na umiinit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Nakalak din ng maayos yung paa ko dito habang tumatakbo. Meron din ako nararamdaman na support sa arch ko. Nga pala guys, ang toe box nito ay hindi sobrang roomy. Medyo malapad lang siya ng konti sa Flame 4.5 pero hindi siya nakuumbok ng gusto. Kaya sa tingin ko, ito ay pwede sa medyo malapad na paa, sa normal na lapad na paa, at sa narrow ang paa. At sa tingin ko rin hindi siya pwede sa sobrang lapad na paa. Pagdating naman sa sizing nito, ito po ay true to size. Pagdating naman guys sa midsole nito, kung ikaw ay advanced runners o elite runners, medyo malalambutan ka sa midsole nito kung nakagamit ka ng Flame 4 at ng Flame 4.5. Dahil sa nagpa-pace ako ng 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer, malambot yung nararamdaman ko dito. Pero hindi guys sobrang lambot. Kung ikaw ay beginners, baka firm pa rin yung maramdaman mo dito. Nandun pa rin yung pagiging snappy ng response ng midsole nito, pero hindi siya kasing snappy ng firm na midsole ng Flame 4.5. Pero sinubukan ko pa rin ito sa mabilis na takbo. Let's go. Responsive pa rin naman ang midsole nito pero nabibitin ako sa bilis ng reaction ng midsole. Parang delay ng konti dahil sa pagiging malambot ng midsole. Hindi katulad nitong Flame 4.5 na kapag tumakbo ko ng bilis, pag bumagsak ito, bumabalik agad ng mabilis yung kanyang midsole. Kumbaga wala akong nararamdaman na delay sa reaction ng midsole. Isa pa sa napansin ko habang tumatakbo, ang aggressive ng rocker geometry at ang gaan niyang itakbo. So para sa akin, ito ay para sa speed training at racing. Sa stability naman, wala akong naging problema kasi wide pa rin naman yung kanyang outsole na nag-enhance sa stability ng sapatos. Yung kanyang rubber outsole guys ay makapit din sa kalsada na tumutulong para maging stable yung bawat takbong mo. Pagdating naman guys sa durability ng rubber outsole, so naka 16 kilometers ako dito, meron siyang konting-konting gasgas dito sa gilid. Meron din siyang konting-konting gasgas dito sa gilid na to. Pero dito sa gitna, wala pa masyado siyang kagasgas-gasgas. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung kanyang tang, hindi pa rin siya gasseted. Tapos yung malaking portion ng tang ay kapares pa rin ng Flame 4 at ng Flame 4.5. Ang nabago lang sa kanya ay yung nandito sa may bandang gitna. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito dahil sa marami siyang maliliit na butas dito sa upper layer ay madali siyang papasukan ng tubig. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito na wala yung reflectorized design dito sa may bandang toe box. Dito kasi guys sa Flame 4, nandito yung reflectorized design niya. Tapos dito sa Flame 4.5, nandito sa kabila, meron din siyang reflectorized. At ang pang-apat na hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, sa bagong version na ito, ay yung kanyang midsole. Dahil sa pagiging malambot na midsole, nagkaroon siya ng konting delay sa mabilis na pace. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan nabibili. Ingat at run safe po!